Ay nako, ewan ko ba? Naiirita ako dito. Sa totoo lang, pasensya na ha, pero kung yung iba excited, ako hindi ako excited. Paliliwanag ko sa inyo ba't hindi ako excited. Tambalang Sara Duterte at Amy Marcos sa 2028. Yan pong pinalutang ni dating presidential spokesman Harry Roque sa gitna ng mainit ngayong banggaan sa politika. Tingin naman ng isang political analyst, tila humihina ngayon ang mga Duterte kasunod ng pagtanggal ng Kamara sa confidential funds ni VP Sara at tuluyan niyang pagsuko rito sa pagdinig kanina ng Senado. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Malayo pa ang susunod na eleksyon, pero Oo ngayon pa nga lang, eh. mainit na ang politika. Malayo pa eh. Ito naman si Roque, everything is okay na. Yung mga hirit mo, ngayon lang. Ang dalawang dating Pangulo ng Pilipinas na sina Rodrigo Duterte at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo parehong may issue sa Kamara na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinanggal bilang Deputy Speaker si Arroyo habang si Duterte nalagasan ng kaalyado sa PDP laban dahil sinabi niyang pinakabulok na institusyon ang Kamara. Pati ang anak niyang si Vice President Sara Duterte tinanggalan ng Kamara ng confidential funds. Ayon sa political analyst na si Ronald Llamas, hindi na ito nakakagulat. Hindi nga natin kinakailangan Naku, nagpapaniwala kayo dyan kay Llamas? Eh yan yung nagpakalat ng fake news sa akin na nananawagan daw akong people power. Huwag kayo nagpapaniwala dyan kay Llamas. read between the lines eh. Dahil itong mga pangyayaring ito, hindi naman ito nangyari kahapon. Nangyari ito last year pa eh, di ba? Nung hindi naging speaker si former President Arroyo, nung tinawag ni Vice President Sara Duterte si Speaker Martin na tambaluslos. Malinaw rin daw na iisa lang ang tinutumbok nito, ang kanya-kanyang interes para sa 2025 at 2028 elections. At ang nangyayari ngayong tensyon sa politika, senyales umano ng paghina ng mga Duterte. Hindi nakakapagtaka, nahihina sila dramatically. Mukhang ang agenda naman ng mga Duterte at ng mga Arroyo. Sinasabi mo lang yan. Humihina. Ito, mahina ito. Mahina to. Mahina to. Alam mo kung bakit? Huwag mong kakalimutan. Iba sa Pilipinas, iba dynamic sa Pilipinas. The more na binabanatan, the more na dinudurog, the more na umaangat sa masa. Hindi ko alam, ba't di mo alam yun? Alam mo dapat yun, political analyst ka eh. Totoo naman, di ba? Ganun naman talaga eh, sa Pilipinas. Kaya yung akala nitong itong Romualdez na to nakaka-score siya, hindi. Eh, alam mo, kung basa ko lang ito hindi ko alam kung hindi mo nababasa o ayaw mo lang sabihin para hindi ganun na mangyari. Ito lang ang basa ko. Dalawa lang 'yan. Habang inaapi si VP Sara Duterte, habang inaapi si Gloria, as long as hindi sila lalaban, as long as hindi sila magdi-defend ng sarili nila, as long as magpapaka-humble sila, maniwala kayo lalo silang aangat. Babagsak yan kung maging defensive si VP Sara, kung lumaban si VP Sara. Yun, hihina talaga yan. Diba? Pero kung yung, sabi nga playing your cards na tama, diba? Hindi ho. Ako naniniwala ako doon ha. To survive beyond the midterm, no? Okay lang na maubusan sila ng tao dahil alam naman nila it's just politics, no? Paglampas ng midterm ay baka kumataas pa ang ratings ni Sara Duterte, baka itong mga umalis magbalikan na. Ang tanong, na kaninong panig si Pangulong Marcos? Sa mga Duterte ba o sa kanyang pinsan? Alam mo naman si President Bongbong Marcos, conflict averse yan. Ayaw niyang sumama sa mga away. Pero ang halos sigurado ko, itong lahat ng nangyayari ay alam niya at meron siyang kahit papano blessing. Itong pagtanggal hundreds of millions ng confidential at saka intelligence fund kay Vice President Sara Duterte, hindi mangyayari yan, two houses, no? O lower at saka upper house, magkakaroon ng ganyang posisyon with finality nang walang blessing ng presidente.
Maging ang dating tagapagsalita Alam mo, ayan talagang hindi ko alam kung ano magiging posisyon ni Marcos dyan. Hindi ko nga alam kung ako meron ako kasing ibang nababasa eh. Sinasabi nila there would be two sets of parang party. Mukhang malabo na kasi magkasundo uli yan eh. So magkakaroon talaga ng dalawang set. Malalaman natin yan sa 2025 kung aabot. Wala akong alam Wala akong alam. Pero ito lang masasabi ko dyan Sa tingin ko knowing President Marcos, knowing sa kanyang mga moves, hindi ko sinasabi knowing personal sa kanyang mga moves. Tama hindi confrontational yan si Pangulong Marcos. Feeling ko ang mangyayari dyan, they would just play it. Kaya pumapasok sa eksena si Aimee. Kaya nga alam mo yun yung title ko Nabudol na tayo noon. Nabudol ka na noon. Papabudol ka pa ba ngayon? It is directed to the people of the Philippines and to VP Sara Duterte. Alam ko medyo baka mag-react ng hindi maganda yung kampo ni VP Sara dito Pero sa totoo lang, yan ang Madam Sara Duterte, kayo po'y nabudol na noon. Uulit po ba kayo? Yun lang. Yun lang sa akin Nabudol na kayo noon Nakita ninyo yung pagsama ninyo doon sa Unity, bigla kayong inilaglag sa ere, kayo ni Gloria. Uulitin yung pabuba yun. Sasama na naman kayo sa isang Marcos na si Aimee Marcos. Hindi ho ba tayo dapat matuto na? Yun lang sa akin. Baka naman pwedeng matuto na tayo. Kayong mga Pilipino na sinabi nyo nabudol kayo, eto na naman kayo. Papabudol na naman kayo. Diba? Nabudol na nga kayo na sinabi, nagsisisi ako kasi dapat di na lang siya binoto ko, di na lang kinampanya ko. Yun na nga Tapos, binago lang nila, dinamitan lang na nila ng bagong anyo. Okay na kayo. Hindi, iba yan si ate, iba yan. Ladies and gentlemen, that's politics in the Philippines. Kailangan magkaroon ng kakaiba. Para at least, market-wise, pareho pa rin. Nagigets ninyo? Di ba kayo nagtataka? Bakit sa mga magkakatunggali sa negosyo? Halimbawa lang. Bakit may Jollibee? Bakit may Inasal? Same lang sila. Same company na lang sila ngayon. Alam nyo ho ba ganito senaryo niyan? Ito, explain ko lang ng konti Kasi, this is part of marketing Jollibee, number 1 na yan, di ba? Bakit kinuha ng Jollibee ang Inasal? Part of their company. Di ba? Bakit to? Para may dalawang anyo. Kung gusto mo nang mahilig ka sa Pride, eto. Gusto mo ng juicy-juicy na medyo masabaw-sabaw, eto ka. Di ba? Instead na kalabang ko makinabang dun sa market na ito ang gusto, kukunin ko na lang. Bibiling ko na lang yun. Ganon din sa politiko. Diba? Isipin niyo mga yan, baka nga nag-uusap yan Sa totoo lang baka nag-uusap pa nga yan O sige, yung mga medyo frustrated na dito sa part na to, ikaw na bahala. Yung sa ayaw ng ganito, ikaw na bahala. Pero in the end, sila pa rin. Diba ho? Sila pa rin yung uupo. Kaya nga sabi ko, nabudol na kayo, bababudol na naman kayo. Ano ba naman katangahan yan araw-araw? Diba? Hindi ko maintindihan. Pasensya na. Ako, honestly, pag nangyari yan, I will do the same thing last year. Last election. Bakit? Ayoko. Kasi, hindi ako pasensya na hindi ako yung tipo ng vlogger na uma-idolize. Prinsipyo ang pinupush natin dito Prinsipyo. Gusto natin true change.
True change, pareho mukha lang ilalagay natin. Huwag niyo sabihin na magkaiba ng prinsipyo yung dalawa na hindi totoo yun. Hindi ako nagpapadeceive na magkaiba yun. Pareho lang yun. Okay? Pareho lang ang ginawa sa lungsod nila, pareho lang sila ng paninindigan, pareho lang. Nagtapang-tapangan lang itong isa para ma-separate doon sa karakter nitong isa. Pero it's the same thing. Tapos, gano'n na naman. Akala ko ba gusto natin ng pagbabago talaga, kaayusan? Di ba? Gusto natin ng kaayusan, gusto natin ng ibang estilo ng pamamahala, tapos gano'n din naman pala iboboto natin. Ayun lang naman sa akin. O sabi nito ni hindi naman siguro sasama VP Sara kay Senator Amy. Ewan ko. Pero The next performance will start momentarily.